Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo
kasama ng Espiritu, sanwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, nung ito ay iyong sinimulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Walang wakas, kailan may hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Walang wakas, kailan Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. walang wakas, walang
Ang tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos, ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamahalin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi niya. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutukin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutukin. Purihin ang poong mahal sa angkin niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutukin, wika mo'y aming
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak ni Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose, ang esposo ng mahal na Birheng Maria. Inilarawan ni San Mateo sa ating ebanghelyo si Jose bilang isang taong matuwid. Sabihin nyo nga, taong matuwid. Si San Jose, isang asawa, isang ama, at isang taong matuwid. Merong dalawang dahilan, dalawang bagay na nagawa si San Jose kaya siya naging isang matuwid. Una, marunong sumunod sa batas. Sabihin nyo nga po. Bagamat engaged na si San Jose at si Maria, dahil wala pa yung mismong kasal, sa batas, hindi pa sila legal na mag-asawa. Tama? Di ba ganon? Pag engaged na kayo, hindi pa kayo mag-asawa. Hindi pa kayo kasal. Kaya hindi pa legal na kayo ay mag-asawa. Kaya nga, nang malaman ni San Jose na nagdadalang tao si Maria, alam niyang dapat niyang hiwalayan si Maria. Bakit? Kasi nung panahon ni Jose, kapag ang babae ay nagdalang tao, ibig sabihin siya ay may asawa. Tama ba? Hello? Nung panahon ni San Jose, no? Iba yung panahon ngayon eh. Meron ngayon nagdadalang tao, walang asawa. Kaya nalilito kayo, di ba? Sabi ko ulit, nung panahon ni San Jose, kapag nagdalang tao ang babae, ibig sabihin meron siyang asawa. Kaya nga si San Jose, takang-taka. No? Ako yung engaged. Tayo yung engaged. Nabuntis ka sa iba. Ano yun? Magic. No? Kaya nga, ang dapat at matuwid na gawin, hiwalayan. Ibig sabihin, hindi na sa iyo. Kaya pag hindi sa iyo, huwag mong kukunin. Maliwanag? Hello?
Pag hindi sa'yo, wag mong kukunin. Ramram. Ha? Pag hindi mo lapis, wag mong kukunin. Tama? Tinatanong lang kita, hindi kita pinagbibintangan. To naman, ang OA mo naman, no? Ha? Di ba? Macho, kapag hindi mo pera, wag mong kukunin. Wag utangin. Utang pwede naman to naman. O, wag lang kukunin. Magbabayad. Wag tatakbo. Ha? Simple lang batas, di ba? Kapag hindi sa'yo, wag mong kukunin. Pag hindi mo asawa, wag mong aasawahin. Tama? Dahil ano sabi ng batas? Wag mangangalunya. Kasi hindi mo asawa eh. Pag hindi sa'yo, wag mong kukunin. Pag kinuha mo ang isang bagay na hindi sa'yo, ano tawag? Pagnanakaw. Kaya nga si San Jose matuwid. Kasi alam niya, buntis na si Maria at hindi sa kanya. Kaya ang matuwid na gawin, hiwalayan. Pero si San Jose bilang matuwid, hiniwalayan niya ng lihim si Maria. Yun ang plano. Bakit lihim? Kasi pag nalaman na si Maria ay nagdadalang tao at walang asawa, hindi naman niya sure eh. Kung may asawa ba si Maria o niloloko ba siya? Pag nalaman na ang babae nagbuntis na walang asawa, ayon sa batas, babatuhin. Kahit nasasaktan si San Jose, ayaw niyang mangyari na masaktan si Maria. Kaya kahit nasasaktan, inako na lang niya. Ginawa niya, tahimik niyang hihiwalayan. Dahil yun ang matuwid na gawin. Ang matuwid na gawin, kapag nasasaktan ka, hindi mag-isip na makapanakit ng iba. Ganun ang matuwid. Hello? Ang hirap maging matuwid, ano? Kasi tayo, pag nasaktan, anong dapat gawin? Gaganti. Aba, mata lang ang walang latay, di ba? Gaganti, pero hindi ganon. Hindi ganon si San Jose. Sapagkat siya'y isang taong matuwid. Alam niya kung ano ang batas. Kaya dapat itong sundin. Pangalawang nagawa ni San Jose, kaya siya matuwid, ay dahil marunong sumunod sa Diyos. Sabihin nyo nga, ano yung una? Ayan, marunong sumunod sa batas. Pangalawa, marunong sumunod sa Diyos. Samantalang iniisip ni San Jose ang tamang gawin. Ano yon? Sundin ang batas. Nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya ang katotohanan ng pagdadalang tao ni Maria. Ano sabi ng anghel? Huwag kang matakot, pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagdalang tao dahil sa Espiritu Santo. Kahit tila imposible, ang kanyang narinig, malinaw kay San Jose na dapat sundin ang Diyos. Minsan, di ba, ang labo ng Diyos. Minsan, hindi ba, ang hirap maunawaan ang Diyos. Pero dahil kay San Jose, malinaw na dapat sundin ng Diyos, sinunod niya ito kasi siya ay matuwid. Ang matuwid na tao, higit sa lahat, marunong sumunod sa Diyos. Hindi lang marunong sumunod sa batas, kundi sinusunod ang Diyos. Dahil ang Diyos ang daan sa isang matuwid na buhay. Sa Diyos lang tayo mapapabuti. Kaya naman ang pagsuway sa Diyos at sa kanyang mga utos ay pagkiling o pagkampi sa kasamaan. Isang senyales na matuwid ang isang tao kapag marunong sumunod at may takot sa Diyos. Alam niyo po, kanina nakipag-meeting ako sa architect. No, 'di ba? Magpapa-construct tayo. No, konti na lang, malapit na. No, nag-meeting kami ng architect. No, nag-usap kami sa design. Pinakita kaya ang design ng simbahan. No, sabi ko, may konti akong comment. No, gusto ko pantay yung magiging bintana.
Gusto ko merong pillar na 7. 7 dito, 7 dito. No? Saka ko nare-reveal ang itsura. No? Gusto ko ganun. No? Kaso sa design, medyo may masasagasaan. No? Sabi ko, pwede bang alisin na lang natin yung fire exit na isa? Total, meron namang isa pang fire exit. No? Kasi kakain din ng space. No? May isa na tayong hagdan, main stairs, may isa pang hagdan. So, ang dami ng hagdan. Sabi nung architect, Father, sa batas, dapat may fire exit. Ganun ba? No? Baka naman pwedeng no? Kasi kakain ng space eh. Ang liit na nga na simbahan natin. No? Baka naman pwedeng liitan na lang natin. Sige, liitan na. Urong-urong mo konti para naman, gusto ko si pantay talaga eh. No? Father, sa batas, may ganito yung sukat. Napapakamot ako ng ulo eh. No? Ang hirap maging matuwid. No? Hindi naman para sa akin to, para sa simbahan ito, pero kailangan sundin ang batas. No? Gusto ko sabihin, sagad mo na. Huwag mo na sundin yung batas, huwag mo na sundin yung sukat. Total, lahat dito, sagad-sagaran. No? Pero, hindi pwede eh. Ano pat simbahan tayo, kailangan sundin ang batas. Dahil yun ang matuwid. Pwedeng dayain. Tingin ko naman, wala namang nakakakita. Tingin ko naman, pag simbahan, baka palampasin. Pero, hindi eh. Nakikita ng Diyos. Piyesta pa ni San Jose. Nakakahiya kay San Jose. Kaya nung matapos kami sa design, okay, sige. No? Natuto na rin ako mag-architect. No? Sige, dito ilagay. Ganyan, ganyan. Okay. Nung natapos na, sabi ko, ano nang sunod na step? Dadalhin na raw sa engineering. Pagkatapos sa engineering, kasi mga engineer naman ang gagawa. Pagkatapos, okay, dadalhin na sa contractor, magtatawaran na. Pagkatapos, ano pa? Father, ayusin na ang permit. Permit ng paggiba, permit ng pagtayo. Sabi ng architect, Father, kung gusto mong mapabilis, kailangan mong maglagay. Talaga naman, no, sa araw talaga ni San Jose, nasusubok. Sabi ko, hindi pwedeng lagay. Sumunod na tayo sa batas eh. Bakit tayo maglalagay? Father, matatagalan yan. Nakaka-tempt. Nakakatukso. Hindi ba? Excited na tayo eh. Ako excited na. No, bilang na yung araw. Gusto ko matapos 2 taon. No? Pero, hindi pwede. Kailangan sumunod sa batas. Kailangan. Ayoko. Sabi ko, hindi pwedeng maglalagay. Sabi niya, Father, sisilipin tayo. Ano? Sunod naman tayo sa batas. Lahat ng sukat. Fire exit. Ano pa? Lahat susundin natin. Nakakatempa, no? At kahit ako, natutukso, pero ganun ang pagiging matuwid. Susundin ang batas at susundin ang Diyos. Walang pinagkaiba yan sa isang magulang. Graduation na, di ba? Malapit na. Gagraduate na si Ramram. Di ba? Walang pinagkaiba yan sa magulang na yung anak bumagsak tapos susuhulan ang teacher. No, ma'am, baka naman pwede mong ipasa. No, ito na yung isang bilaong biko. Walang pinagkaiba yan doon. Walang pinagkaiba yan. No, doon sa mga nangingikil, nanunuhol. Walang pinagkaiba yan. Ang hirap ng buhay ngayon, nandaraya sa pagtitinda. Dadayain ang takal, dadayain ang paninda, dadayain ang timbang. Walang pinagkaiba yan. Mahirap maging matuwid. Pero, posible. Dahil tinuturo ni San Jose, dalawang bagay para maging matuwid. Sundin ang batas, igalang ang batas, at sundin ang Diyos, magkaroon ng takot sa Diyos. Amen? Amen.
Tumayo ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at matuwid, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at sa gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimigati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa na walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandahang loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinihingi, dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Biyaya
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maaasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose, nilob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose ang maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng kadakilaan mo, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Sa mga nasa labas at di makakaluhod bilang paggalang, lagay nating ating makamay sa ating mga puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hiniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mamanapin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa limutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa limutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay nanalig na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Hangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. San Jose, ikaw tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo'y nananalangin, ang samo namin sa iyo nawa'y Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.